So ayan, hello mga kapets ko vlog. So ngayon mag culture tayo ng Daphnia guys, kasi may plano nga tayong magbi-breed ng ating fighting fish or betta fish. Hindi po siya pwede talaga na fish food lang yung ipapakain natin, kailangan talaga live food. So kailangan nating magano ng Daphnia, mag-culture ng Daphnia. So ito yung ginawa ko guys, kumuha ako ng Daphnia dun sa kanal sa amin, parang starter niya, tapos nilagay ko dito yung tubig na to, kaya kulay brown yan. Hindi kulay brown yan dahil sa lagayan niya, talagang kulay brown yan guys. So parang tea. So yung ano na yan, ang ginawa ko dyan, yung compost ko ng aking halaman, yung lupa na compost, yung mga nabubulok na mga dahon, mga mga balat ng gulay, ng prutas, ayan, na nabubulok. Yan yung ginawa ko. Para siyang tea fertilizer ang tawag dito sa to guys. Sa mga nag-organic farming, tawag dito is tea fertilizer. So yun yung ididilig mo sa halaman. So dito ko nilagay yung unang Daphnia na nilagay natin. So nung 2 days ago, ayan sila kung nakikita nyo. Ayan merong gumagalaw. So 2 araw guys, hindi hindi siya dumami kasi hindi pa ako nagkabili ng ng tawag dito yung yeast. Tapos ayun, nung nalagyan ko siya kahapon lang, bigla silang dumami. Ibig sabihin maganda pa talaga yung yeast sa pagpapakain sa kanila. Pero ngayon guys, gusto ko mag-experiment kung ano yung mas magandang gamitin, yung tea water ba, or yung pure water lang na pinasingaw lang natin galing sa nawasa ng 1 week, or yung kalahati nito. So yun ang gagawin natin ngayon para magkaroon tayo ng eksperimento para makita natin kung ano yung mas magandang gamitin, kung malinis ba na tubig, or yung tea ba na tubig, or yung kalahati nito. So dito natin siya ilalagay. So ito yung tubig natin guys. Ano na yan siya, parang 9 days na siya mula nung nilagay natin siya dyan galing sa drum, tapos kinuha ko, nilagay ko dyan, mas nilagay ko rito. Ito din, sing lang sila ng tagal nito. So dito natin siya ilalagay. So nilagyan natin ng markings, yun, March 23, 2025, pure water. Ibig sabihin niya yung tubig lang, malinis na tubig. Tapos dito naman sa isa, dito naman natin ilagay yung pure water at saka tea water. So kalahati nito, kalahating pure water, kalahating tea water. Tapos yung pagkain natin, yun pa rin. So sana ma-differentiate natin kung gaano karami kung gaano siya ka-effective, kung saan sa kanila. At the same time, ginagawa na rin ako ng 3 lagayan guys, kasi sabi ng mga nauna sa atin na nag-adapt na culture, may posibilidad na magka-crash yung community. Kumbaga mamamatay lahat sa isang lagayan. At least kung mamatay man yung isang lagayan natin, mayroon pa tayong 2. So mayroon tayong backup, kasi kailangan talaga natin ng live food para sa ating pag-breed ng betta fish or fighting fish. So dito guys sa Daphnia guys, isa din siya na kailangan natin na bantayan, yung lamok, yung itlog ng lamok guys. Pag makita nyo, tatanggalin po talaga siya dapat, kasi pag hindi matanggal, yun yung unang kakain ng ating Daphnia, hindi yung isda natin. So pag sobrang dami ng lamok, ayan, mauubos sila, ma-overpower sila, or matatalo sila ng So yan yung lamok guys, itlog ng lamok guys. So yan yung kukunin nyo. Ayan, yung pag-iisda natin guys, nakakatulong din yan na mabawasan yung lamok natin sa ganitong paraan. Hindi nag-zoom, sakit lang para makita nyo. So kailangan nyo tanggalin yan araw-araw. Yung iba nilalagyan ng net. Ayan, yan yung lamok guys, itlog ng lamok. So ito, nagko-culture din ako. Hindi tawag culture sa kanya, kasi ang culture kasi ibig sabihin pati yung breeder aalagaan mo. So pinapaitlog ko lang siya dito sa kabila. So sa next video natin yan, din yung tatalakayin natin paano natin ginagawa yung maraming
itlog ng lamok, paano mag-harvest para makabawas tayo ng lamok dito sa ating kapaligiran. Papakain na natin siya sa ating isda. So ayan, pero dito talaga kahit mayroon talagang itlog na lumalabas ng lamok. Kaya minsan saglit lang, mayroong kitikiti dito guys, may anak ng lamok dito. So pero kunti lang, gawa ng ayan lamok ko. Ayan isa lang. Ayan. So yan, pag lumaki yan, kakainin yung mga dapna natin. So yan yung iiwasan natin. Ayun, meron pang isa guys, yan meron pang isang itlog. So yan talaga yung babantayan natin. Yan. So yan, dalawa. Ayan guys, hindi natin itatapon to. Yung itlog ng lalagay natin sa container. Gagawa din tayo ng dyan. Hindi pa tayo successful guys, ulitin ko, hindi pa tayo successful sa ating ginagawa. Kaya nga tayo nag-experiment. Para siyempre matuto tayo, kasi kailangan talaga natin ng live food. So ayan yung itlog. So ayan, lagayin ko muna ng tubig guys. Itong lagayin natin. So ayan na guys, nalagyan na natin siya ng pure tubig na galing sa Nawasa na pinasingaw ng 9 days or 1 week. Tapos ito yun, parang kalahati pa lang siya kasi nga dadagdagan pa natin siya rito. So ngayon lalagyan na natin siya ng DAP na guys. So para pantay, medyo pantay yung natin, yung paglagay natin ng DAP na gaano ka siya karami. So tatabo tayo ng isang tabo. Yan. Lagay natin. Tapos dito tayo kukuha kasi opya. So yan, lalagay natin siya. Tapos para ito madagdagan natin ng tubig kunti, kasi kunti lang siya, kasi kulang pa siya ng kalahating tea water. So lalagay lang natin dito, gagawin natin ganyan para hindi siya, para pantay pa rin sila yung ratio ng paglagay natin ng DAP na. Kasi kung yung galing dito tapos itatabo natin diretso doon, so magiging mas marami yung 50% yung kalahati. So para hindi siya mas marami yung DAP na mailagay natin, sasalain na lang natin to galing dito para makita din natin kung may DAP na ka talaga. Ayan, may pula talaga konti guys. Basta babalik natin dito. Tapos yung tubig lagay natin dito. Tapos mamaya guys, natin kulang pa ang kalahati. Mamaya guys, papakainin natin siya ng ating pagkain ng ating tawag dito, yeast. So yung yeast pala nabibili lang sa merkado guys. Sabihin nyo lang yeast, yung pang baking. Ayaw ko sana siyang galawin, kaso kailangan na kailangan natin mag-eksperimento. Ayan. Yan, mapapansin mo may konti lang yung DAP na. Check natin, ganun nga natin guys. Ayan, mayroon po talaga. Ayan, kulay pink. So
Ayan, tag dito. Sunod lang kayo guys para maano natin yung experiment natin, para masubaybayan nyo rin. Ito guys, kailangan natin sila pakainin kasi nga wala pang pagkain dyan, kasi puro ano pa yan bagong tubig pa lang, tapos lalo ganun din dito. So pakainin natin siya ng kanilang pagkain. Tapos ito, dagdagan na lang natin ng tubig yan pag ano pa kasi tayo guys, ano pa tayo ng tubig, nagpapasingaw pa tayo ng tubig. Siguro mga 1 week, dadagdagan na lang natin sila ng tubig dyan. Pakain ng ano pa guys, sa paggamit ng yeast, ayan lang. Tapos ito yung butas niya, ayan. So kunti lang ilalagay natin kasi kunti lang naman yung kakain. Ganyan lang karami. Tapos lagyan na natin ng tubig, pasuyo lang, pero kalahati lang. Kopya. Tapos niyan, ayan siya. Tapos kanawin lang natin, or i-mix lang natin para matanggal yung buo-buo. Tapos dito sa pagmi-mix guys, actually hindi ko pa alam kung tama ba, karami yung nilagay ko or ano. Basta nag-experiment pa rin tayo, kaya ganun lang muna. So far dumami po talaga yung ano guys, yung DAP na ano natin. Wala nang pinakain natin siya nitong ano, nitong yeast na to. So ito kalahatiin na lang natin para may pagkain na sila. So ano yun lang natin, kalat lang natin. Ayan. Ayan. Siguro after ano, ngayon is March 3, 2020. Bakit 23? 25 to guys, 25. 25 nga pala, nagkamaano lang. So siguro update tayo ng ano guys, after 7 days titingnan natin siya. Ayan, halos wala akong nakita. Na DAP na guys. At ganun, parang wala akong nakitang DAP na. Ayun, mayroong isa. Isa lang nakita ko rito. Ayun, mayroon. Ayan, isa lang din. So, yan nga guys. So, yan guys. So, March 10, ano natin, mag-update tayo sa ating DAP na culture guys. Kung gumana ba siya o dumami ba siya. Tapos, yan, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, Pets Ko Vlogs. Maraming salamat sa panonood. Paalam, God bless, bye-bye.